Ang multo sa jeep, madaling araw na pasado 2:00 ng gabi, galing trabaho si Marco, isang call center agent, at gaya ng dati ay inaantok at pagod na pagod. Gusto na lang niyang makauwi agad. Sa kalsada halos wala nang dumadaan na jeep. Ang mga poste ng ilaw ay mahina at iilan lang ang gumagana, kaya't halos madilim ang paligid. Maya-maya, may paparating na jeep na medyo luma at maingay ang makina. Sa isip niya, buti na lang may masasakyan pa ako. Kaagad siyang pumara at sumakay. Pagpasok niya, nagulat siya dahil puno na ng pasahero ang jeep. Nakayuko silang lahat, walang nagsasalita. Parang walang gustong mag-abot ng bayad o makipag-usap. Tahimik na tahimik. Kahit ang ingay ng makina ay tila pinapalitan ng malamig na hangin sa loob. Umupo siya sa dulo at iniabot ang kanyang pamasahe. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ng driver, "Huwag mo nang bayaran. Binayaran ka na ng katabi mo." Lumingon siya sa kanyang tabi. May babae, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at nakayuko lang. Hindi makita ang mukha dahil natatakpan ng buhok. Tahimik lang ito at tila walang buhay. Pakiramdam ni Marco, biglang lumamig ang buong katawan niya pero pinilit niyang huwag magpahalata. Habang tumatakbo ang jeep, napansin niyang dumaraan sila sa mga kalsadang hindi pamilyar. Bakit parang hindi ito ang usual na ruta? Bulong niya sa sarili. Ang mas nakakapagtaka, isa-isa ring nawawala ang mga pasahero. Hindi bumababa, bigla na lang wala sa upuan. Kapag susulyap siya, mas kaunti na ang laman ng jeep. Hanggang sa napansin niya, siya at ang babaeng nakaputi na lang ang natira. Doon niya nakita ang nakakatindig balahibong katotohanan. Wala itong mga paa, nakalutang lang sa sahig ng jeep. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin para makita ang mukha. At nang tuluyang lumingon ang babae, tumambad sa kanya ang isang nakakatakot na imahe. Wala itong mukha, itim lang na parang butas, walang mata, walang ilong, walang bibig. Napaatras siya sa upuan at napasigaw. "Para ho, para!" Biglang huminto ang jeep. Agad siyang bumaba, pero paglapag niya ng paa, nanlamig siya sa takot. Hindi siya bumaba sa kalsada kundi nasa loob siya ng isang sementeryo. Wala ang mga bahay, wala ang mga poste ng ilaw, mga nicho at krus lang ang nakapaligid sa kanya. Nilingon niya ang jeep ngunit sa isang kisap mata naglaho ito na parang usok. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga puntod at sa malayo rinig niya ang mahinang tinig ng babae. "Hindi ka dapat sumakay." Mabilis siyang tumakbo, walang pakialam kung saan patungo. Hanggang sa may nakasalubong siyang guard na nagro-ronda. Ikinuwento niya ang lahat, nanginginig pa ang boses. Ang sabi ng guard, "Hindi ikaw ang unang nakaranas niyan. May jeep na minsan daw nakikita sa kalsada kapag 10 oras ng gabi. Pero matagal na iyon nawala. Mahigit 10 taon na. Ang jeep na iyon sinasakyan daw ng mga kaluluwang hindi matahimik at sinasama ang mga buhay na mapalad na nakakatakas." Hindi na nakapagsalita si Marco. Sa isip niya, kung hindi siya nagpilit na bumaba, baka isa na rin siya sa mga kaluluwang iyon. Mula noon, nangako siya sa sarili, hinding-hindi na siya sasakay ng jeep tuwing madaling araw.